Pagpasok pa lang nila ni Chichay sa gate, ay halos nakatingin na sa kanila ang lahat. Animoy mga artista sila na binayaran para maging guest sa birthday party ng kambal. Ang mga kaibigan niya ay laglag ang mga panga habang pulipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ni Chichay. Halatang iniisip ng mga ito na kasintahan niya si Chichay, at sigurado din siya na iniisip din ng mga ito na nababaliw na siya, dahil pinatulan niya ang kagaya ni Chichay na mukhang hindi gagawa ng maganda. Napatingin siya sa babaeng katabi niya na palinga-linga sa paligid, na akala mo ngayon lang nakakita ng mga batang nagkakasiyahan. "Senyorito, pwede ba akong kumuha ng isang bilog?" Tanong nito sabay turo sa mga lobo na nakalagay sa paligid ng garden. Sa garden kasi ginanap ang birthday celebration ng kambal. Ay, 3 na pala dahil dadalan ko rin sina Aling Pasita at Mang Berto. Mamaya na pagkatapos ng okasyon, sabi niya. "Kailan pa yun? Maya-maya bago tayo umuwi. Matagal pa ba tayo bago umuwi?" "Hindi naman." "Sige." Ngumiti ito ng malapad kaya sinitin niya ito. "Huwag kang masyadong ngumiti dahil baka isipin nila na babaliw ka na." "Sisimangot lang ako." "Oo." At sumimangot nga ito. Ang mukha nito ngayon ay daig pa ang may pinagdadaanan. "Mas lalo kang pumangit. Sa mga mata mo pangit ako pero sa mga mata ni na Aling Pasita at Mang Berto ay bukod tangi daw ako. Nag-iisa lang daw ng ganda ko sa mundo. Kung sasali raw ako sa sa beauty ba yun? Malaki daw ang pag-asa ko na manalo." Sinabi nila yun. Tumango ito. "Huwag kang maniniwala sa mga yun dahil malalabo na ang mga mata nila," prangka niyang sabi rito. "May sakit ang dalawang yun kaya siguro iba ang tingin nila sa iyo." "Pangit po ba talaga ako? Medyo angat ka lang ng kaunti sa unggoy," diretso niyang sabi. "Alam mo ba ang unggoy? Grabe naman po kayo. Kulang na lang sabihin niyo sa akin na mas malala pa ako sa halimaw," sabi nito sa malungkot na boses. Ang tunay na ganda ng tao ay hindi nakikita sa panlabas na anyo kundi sa kalooban kaya masasabi kong maganda po ako dahil mabait po ako. "Okay," sabi na lang niya. "Halika na." "Saan?" "Kakain. Di ba gutom ka na?" "Sobra po." Humawak ng mahigpit sa damit niya si Chichay na para bang mawawala ito, kaya halos mahubaran siya. "Hey, ang higpit naman ng kapit mo. Anong akala mo, mawawala ka rito? Ang dami po kasing tao, senyorito." Inalis nito ang kamay sa damit niya at inilipat iyon sa paghawak sa bulsa ng pantalon niya na nasa likod. "Senyorito, takot po ako sa maraming tao." Halos idikit nito ang sariling balat sa balat niya kaya para silang kambal. "Huwag ka nang humawak. Takot ako eh." Hindi maintindihan ng utak niya kung bakit takot ito sa mga tao. Gayong sa kalsada naman ito halos lumaki at doon rin ito nagtrabaho. Pagdating nila sa pwesto ng mga kaibigan niya ay pare-parehong hindi may pinta ang pagmumukha ng mga ito. "Ano, ba't kasama mo yang pamangkin ni Yaya Pasita dude?" Tanong ni Miguel sa kanya. "Kayo na. Matagal na," aniya kunwari dahilan para mamilog ang mga mata ni na Miguel, Xander at Ricky. "Tinakot ka ba niya?" Halos pabulong na tanong ulit ni Miguel. "Bakit naman niya ako tatakutin?" Kunot-noo niyang tanong at sinabayan pa niya ng nagiging seryoso ng boses niya. Almost all his friends has a dirty mind, kaya alam niya kung ano ang nasa utak ng mga ito sa oras na ta. "Are you really in love with her?" Tanong ni Ricky na halatang nagsisimula ng mandiri sa kanya. "Are you okay? Sa sobrang kapipili mo sa babae, nauwi ka lang sa mukhang. I can't believe this. Are you that in love?" Sa halip na pansinin si Ricky ay naghila siya ng upuan at pinaupo roon si Chichay, dahilan para madagdagan ang pagtataka ng mga ito dahil sa mga ikanikilos niya. Mabuti na lang talaga at walang alam si Chichay dahil kung hindi ay baka kanina pa ito nagsalita na hindi naman talaga totoong sila. May advantage din pala ang pagiging walang alam nito sa lahat ng bagay. "Miss, is it true that you and Rafael had a relationship?" Tanong ni Xander kay Chichay. "If you love yourself, break up with him because he's not a good guy." Natawa siya sa sinabi ni Xander. Marahil ay gusto nitong iligtas ang babae mula sa mga kamay niya, dahil alam niya na iniisip nito na katawan lang ang habol niya kay Chichay kaya natawa siya bigla. Nang matawa siya, ay nagtatakang napatingin sa kanya ang mga kaibigan niya. Sira ulo, Tagalog nga hirap makaintindi si Chichay, tapos English in pa. "What's funny?" Tanong ni Miguel. "Ano, baliw ka na?" Umiling siya.
Maganda lang ang araw ko kaya ganito ako kasaya, sabi niya sa mga kaibigan niya. Maya-maya pa kinalabot siya ni Chichay at bumulong sa kanya, kaya ang mga kaibigan niya kulang na lang ay tumabi rin sa kanya para alamin kung ano ang ibinulong ni Chichay. Sige, sagot niya kay Chichay. Gutom na raw ito kaya kung pwede raw sana, ay ikuha niya muna ito ng pagkain bago siya makipagkwentuhan. Sandali lang, nang makita niya ang asawa ni Xander, ay pansamantala niya itong tinawag. Lumapit naman agad ito sa gawin niya habang nakangiti. Oh, late ka na yatang dumating Rafael. Kanina ka pa hinahanap ng kambal. Nakita ka na ba nila? Hindi pa. Okay, sasabihin ko sa kanila na nandito ka na. Mamaya na. Why? Kakakainin ko muna tong girlfriend ko, sabi niya. Unti-unti itong napatingin sa gawin ni Chichay na katabi niya at pagkatapos, ay bahagya nitong hinayla ang tainga niya at umupo sa tabi niya. Girlfriend, tumango siya, napatingin ito sa asawa nitong si Xander maging sa iba pa niyang mga kaibigan. Halatang nagtatanungan ang mga ito sa pamamagitan ng isip. Seryoso ka? Yeah. Virgin pa ba siya? What the? Nagulat siya sa naging tanong nito. Maging ang asawa nitong si Xander ay nag-react din. Baby, nakakahiya, saway ni Xander kay Samantha. It's private. Itinuro siya ni Samantha habang nakatingin sa asawa nito. Love, naniniwala ka ba na in love tong kaibigan mo dito sa babae? Kung naniniwala kayo, pues ako hindi. Baby, hayaan mo na. Kung anong sinabi ni Rafael, yun na lang ang paniwalaan natin. Hindi paed. Lumipat si Samantha sa tabi ni Chichay, at ang babae mismo ang tinanong nito kaya pinag-cross niya ang mga braso niya habang lihim na napapangiti. Ewan ko lang kung hindi kayo mabaliw kapag kinausap nyo yan, anang bahagi ng isip niya. Miss, boyfriend mo ba tong si Rafael? Tanong ni Samantha kay Chichay. Halos lahat ng mga kaibigan niya ay nakatunghay sa babaeng kanina pa kumukurap-kurap. Miss, totoo bang sinabi ni Rafael na kasintahan ka raw niya? Imbes na sagutin ito ni Chichay, ay iniusod nito ang upuan palapit sa kanya. Halatang natakot ito kay Samantha. Anong problema? Tak-ang tanong ni Samantha sa kanya. Ba't parang may phobia siya Rafael? Sinasaktan mo ba siya kapag hindi kanya pinagbibigyan? Ano, seryoso ka ba? Kailan ako nanakit? Ba't ganyan siya? Tinatanong ko lang naman siya She looks like she's afraid of me. What's the matter? She can't understand you because she's brainless Sam, sagot niya kay Samantha. Hirap na hirap siyang makaintindi dahil may problema siya sa pagsasalita at sa pandinig. Masama itong tumingin sa kanya. Naiintindihan ko na. Ang alin, kung bakit pinatulan mo siya. Isa-isang niyang tiningnan ng mga kasama nila sa lamesa. Kagaya ni Samantha ay masama rin ang tingin ng mga kaibigan niya sa kanya, samantalang kay Chichay ay awa naman ang nakikita niya para sa babae. Bakit nga ba? Natatawa niyang tanong. Sinamantala mo lang naman ang kahinaan niya. Ginawa mo siyang girlfriend para may parausan ka araw-araw. Yumigkas ang kilay niya. Wala siyang alam, kaya kahit gamitin mo siya ng paulit-ulit ay hindi siya magrereklamo. Kilala kita kaya alam kong hindi ka pumapatol sa mga ganito ang hitsura, dahil maarte ka puwera na lang kung mapapakinabangan mo siya. Maybe she's a virgin, singit ni Ricky. Pwede rin na sinaniban niya ng baliw na kaluluwa kaya pinatulan niya yan. Physical appearance is not important guys. Sabay-sabay na umismid ang mga taong kaharap niya dahil sa naging pahayag niya. Ang importante ay may respeto kayo at mahal niyo ang isa't isa. Yeah, sang-ayon naman ni Miguel kalaunan. Hindi ako makapaniwala na bumagsak si Montecillo sa isang babaeng. Hindi na nito itinuloy ang iba pa nitong sasabihin dahil tumungga na ito ng alak. Wag naman sanang mangyari sa akin ang mga nangyayari ngayon kay Montecillo na mukhang kinulam yata. Kapag nangyari sa akin ang ganito, ayos lang kahit mamatay na ako, tutal naman na enjoy ko na ang buhay ko. Hindi ako tutol sa inyo Rafael, komento naman ni Xander. Pero, sinubukan mo na bang pumunta sa simbahan o di kaya'y sa albularyo? I think you are being cursed or maybe bewitched by her. Pwede bang mamaya na kayo mag-usap? Tanong ni Chichay habang isa-isa sila nitong tiningnan. Grabe na po kasi ang gutom ko Halika, hinawakan ni Samantha ang kamay nito at handa na sana itong alalayang tumayo, pero umiling-iling ito. Saan mo ako dadalhin? Tanong ni Chichay kay Samantha.
May gagawin kang masama sa akin no? Kukuha lang tayo ng pagkain. Ayaw ko. Hinawakan nito ang kwelyo ng suot niyang damit kaya napaubos siya bigla dahil nasakaw siya. Iiwan ako ni Senyorito kapag umalis ako sa tabi niya. Sige na, sumama ka na para makakain ka, sabi niya rito habang umuubo-ubo siya. Huwag kang mag-alala dahil hindi kita iiwan dito. Alam mo namang ikaw ang nagpapaligaya sa akin eh. Sige po. Pagkaalis ni Samantha at Chichay ay binato siya ng sabay-sabay ng mga kaibigan niya gamit ang tissue. You're an idiot. Siraulo. Baliw. Sabay-sabay na bulalas ng tatlong siraulo, kaya nag-uumpisa ng uminit ang ulo niya. Bakit ba? Naiinggit ba kayo sa amin? Paano mo nagawang pagsamantalahan ang babaeng mayroong kapansanan, Montecillo? Naiinis na tanong ni Miguel. Alam ba ni Yaya Pasita na kayo na? Malamang hindi, singit ni Xander. Hindi naman nagsasabi ng totoo yan eh. May nalalaman ka pang sindikato ang pamangkin ni Yaya Pasita, tapos ngayon girlfriend mo na. Siraulo ka, ang daming babae dyan na kaya kang sabayan, hindi yung kukuha ka ng may kapansanan tapos bandang huli lalekuan mo lang. Tapos na kayo, tanong niya, akala ko birthday hantong napuntahan ko, simbahan pala. Ano kayo, pari, kung naiinggit kayo, ihahanap ko rin kayo ng kagaya niya para walang maiwan sa atin. Lahat tayo sabay-sabay na angat kagaya ng pangako natin sa bawat isa. Mga inggit-ero, sampilan ko mga utak nyo eh. Ba't ang dami mong ibinigay sa girlfriend ko? Tanong niya kay Samantha na asawa ni Xander. Mamaya sumakit ang tiyan eh. Napakarami kasi nitong ibinigay na pagkain kay Chichay. Halos lahat yata ng menu ay inilapag nito sa harapan ng babae. Nasa kabilang lamesa si Chichay, dahil ayaw daw nitong maistorbo at sa buong lamesa na yun, ay punong-puno ng pagkain na akala mo bibitayin na ito pagkatapos. Para itong halimaw kung kumain. Akala mo maraming trabaho ang ginagawa sa bahay niya, samantalang wala itong ginagawa roon kundi bigyan siya ng ikakainit ng ulo niya. Ano yan, last supper? Mauubos niya ba lahat yan? Siya ang may gusto ng lahat ng iyan Rafael. Ang sabi niya, ang dami niya daw gutom kaya halos lahat sinandok niya, sagot ni Samantha sa kanya. Para siyang lalaki kung kumain. Kakaiba siya, pinapakain mo ba siya sa bahay mo Rafael? Walang nagbabawal sa kanya doon no. Siya nga lang ang halos nakakaubos ng mga pagkain doon, dahil yung dalawang matanda ay mahina namang kumain eh. E ba't ganyan siya kalakas kumain? E ba't kaya hindi siya ang tanungin mo? Pabalik niyang tanong, malay ko ba sa babaeng yan? Siguro kasi, nasusobrahan mo siya. Paano mo nasabi? Pinanliitan niya ito ng mga mata. Ikaw ba kapag nasusobrahan ni Xander, napapalakas ba ang kain mo? Napatikim ito bigla samantalang si Xander ay napaubo naman. Feeling virgin ang dalawa. Ang art. O ba't hindi mo ako sagutin? Ba't napunta sa akin ang usapan? Concern lang ako sa girlfriend mo kaya kita tinanong. Sam, hayaan mo siyang kumain ng kumain dahil buntis siya. She's 1 month pregnant with our triplets kaya lagi siyang gutom, deklara niya kunwari. Nagulat ito samantalang ang mga kaibigan niya ay halatang mas lalo pang nandiri sa kanya. Triplets, halos sabay-sabay na tanong ng mga taong nasa harapan niya. Yeah, proud niyang sabi kunwari. Triplets, sa Tagalog, tatlong bata ang nasa loob ng tiyan niya. Tinagalog ko na dahil baka hindi niyo maintindihan kung ano ang triplets. Napamura ni Ricky. Ano kami, bobo? Seryoso ka ba talagang abnormal ka? Dude, alam kong naghahabol ka na sa oras dahil matanda ka na, pero hindi talaga ako makapaniwala na kagaya niya lang ang pinatulan mo. Halos lahat ng mga kaibigan niya ay nakatitig kay Chichay, na akala mo sumali sa contest ng pabilisan ng pagkain. Ni hindi yata nitong inunguya bagkus ay lunok lang ng lunok. First time niya bang kumain sa buong buhay niya Montecillo? Bakit ba lahat kayo nakatingin sa kanya? Site niya sa mga ito. Kapag hindi yan kumain, magiging malnourished ang mga bata sa tiyan niyan at ayaw kong mangyari yon. Kawawa ang mga magiging anak niyo, umiling-iling na sabi ni Miguel. Hindi niya alam kung bakit na memorable ma ito sa buhay niya at sa love life niya kuno. Siya nga walang pakialam sa love life ng mga kaibigan niya eh. Siguradong sisirain mo lang lalo ang buhay niyan. Sira na nga, mukhang sisirain mo pa lalo. Montecillo ibalik mo na lang siya sa pamilya niya, dahil siguradong hindi mo kayang alagaan yan, utos sa kanya ni Ricky.
Siguradong maaalagaan siya roon ng pamilya niya. Mukha kasing pagkatapos niyan manganak, palalayasin mo na yan eh. Grabe ka naman. Mukha ba akong ganoon? Nagsasabi lang ako ng totoo dahil mukha namang hindi mo sila kayang buhayin eh. Natawa siya sa pagiging seryoso ni Ricky. Ang lalaking walang pakialam sa mundo ay biglang naging seryoso ngayon. Gago, huwag kang tumawa dahil seryoso ako. Patawa-tawa ka pa. Bakit ba apektado ka? Nakangiti niyang tanong. Mukhang katawan lang ang habol mo dyan eh. Kailan ka pa nagkagusto sa ganyan ng hitsura? Wala sa sariling napahawak ito sa lalamunan habang nakatingin kay Chichay na animoy nahihirapan itong lumunok. Ang laki ng ngipin niya. Mas malaki pa yata sa ngipin ng kabayo at kalabaw na alaga nitong si Xander Rafael. Inismira niya ito, kunway nasaktan siya sa pang-insulta ng kaibigan niya kay Chichay. Sa ngipin niya nga ako nagagandahan eh. Ang totoo, sa ngipin siya ni Chichay natatakot. Sobrang laki kasi talaga. 2 inches yata ang haba tapos 1 inch ang lapad. First time niya makakita ng ganiyang ngipin tapos overbite pa, kaya sino ang hindi matatakot? Hindi ba kayo nagagandahan sa kanya? Binato siya nito ng tissue sa mukha kaya napamura siya. Nagandahan o nahihibang lang? Halata na marami na siyang pinagdaanan sa buhay, kaya kung pwede sana ibalik mo na lang siya sa mga magulang niya Montesillo. Hindi ko nga alam kung saan nakatira yan eh, pahayag niya. Akala ko ba pamangkin ni Yaya Pasita yan? Tanong ni Mavi. Oo nga, segunda naman ni Miguel. Huwag mong sabihing dinamput mo lang yan sa kung saan Montesillo. Tumikim siya at umayos ng upo. Bumuga siya ng hangin at pinaseryoso niya rin ang mukha niya, para magmukhang totoo ang mga sasabihin niya sa mga lintik na to na mga seryoso sa buhay. Ang totoo niyan, nadaanan ko lang yan sa kalsada na nagbebenta ng basahan simula niya. Narinig niyang lihim na napamura sina Miguel at Xander samantalang si Ricky ay narinig niya naman na sinabihan siyang walang utak. Dahil hating gabi na, isinama ko na lang siya sa bahay. Tapos, curious na tanong ni Ricky habang kunot ang noo nito. Nag-ano ba agad kayo? Paano mo nalaman? Tinaasan niya ito ng kilay kunwari. Ang galing mo naman. Nang makita niya ang galit, inis, at pandidiri sa mukha ni Ricky ay kinagat niya ang labi niya para hindi siya matawa. Gandang-ganda ako sa kanya nung time na yun dahil nga gabi na. Hindi ko akalain na ganyan pala ang hitsura niya pagdating ng umaga. At dahil may nangyari na, pinanindigan ko na. Yang ngipin niya ang naging asset niya kaya niya ako nakuha. Baliw ka na talaga, komento nito kalaunan. Hindi mo man lang ba naisip na paimbestigahan muna bago mo galawin na gagaw ka? Di na, bakit pa? Ilang buwan na rin kasi akong walang nakakasama kaya nung time na yon, sobrang ganda niya sa paningin ko. Bakit? Hindi ba kayo nagagandahan sa kanya? Siya nga pala, Chichay Paraiso ang pangalan niya. Ang babaeng kakaiba ang ganda at mahal na mahal ko. Gago, baliw ka na. Komento ni Miguel at akma siyang babatuhin ng bote mabuti na lang maagap si Xander, dahil kung hindi ay baka nagkaroon na siya ng sugat sa mukha. Magpagamot ka na habang maaga pa. Magpagawa ka ng 10 salamin tapos isuot mo ng sabay-sabay para lumino iyang mata mo. Sira ulo ka. Si Xander ay halatang gusto na rin siyang saktan, kaya lang hindi ito makaporma dahil katabi niya ang asawa nitong si Samantha na isa ring may toyo. Hayes, makaalis nga muna rito dahil baka makapatay ako. Bulalas ni Ricky at tumayo na ito habang pasuray-suray na naglakad palayo sa kanila at pagkatapos ay pumasok ito sa bahay nila Xander. Rafael, talaga bang mahal mo yan? Tanong ni Samantha sa malumanay na boses sabay turo kay Chichay. Hindi ka ba nabibigla sa desisyon mong yan? Umiling-iling siya. Sigurado na ako Sam. Sigurado ako na hulog siya ng langit dahil nakilala ko siya nung mga panahon na hindi ko inaasahan. Sina Miguel at Mavi ay nagkatingin habang lukot ang mga hitsura. Halatang gusto na siyang itakwil. Kapag dumating pa sina Isaac at Kyle ay tiyak na mas malala pa ang komento ng dalawang yun. Si Chichay ang dahilan kung bakit ako nagsisikap at paunti-unting nagtitino. Unti-unti ay inaayos ko ang sarili ko para sa mag-iina ko. Hindi ka naman siguro positive sa ipinagbabawal na gamot no? Tanong ni Samantha sa kanya. Nakakabigla talaga ang nangyari sa iyo Rafael. Hindi ko inaasahan na sa ganiyang hitsura ka mapupunta, lalo pat mapili ka pagdating sa mga babae. Sana lang talaga totoo yang nararamdaman mo para dyan sa babaeng sinasabi mong mahal na mahal mo.
Kapag dumating ang araw na hindi ka na nagagandahan sa kanya, sana pauwiin mo na lang siya, hindi yung sasaktan mo siya dahil lang sa wala na kayong spark. Seryoso ako kung magmahal kaya malabong mangyari na iwanan ko siya at itakwil. Aniya habang nakangiwi dahil napatingin siya kay Chichay na napakaruming kumain. Mas maayos pang kumain ang mga inaanak niya kaysa rito. Ni sa panaginip ay hindi niya pinangarap makasama ang babae, dahil kapag ito ang nakasama niya sa bahay ay siguradong hindi magtatagal ng 1 taon ang buhay niya. Tumayo sina Xander at Miguel kaya napatingin siya sa mga ito. Nagulat siya nang tumabi ang dalawa sa kanya at sabay na umakbay. Bakit? Tak ang tanong niya sa dalawa. Animoy handa na siyang i-pray over. Montecillo, base sa pagmamasid ko sa kanya, sigurado ako na hindi siya tao, pabulong na wika ni Miguel. Ganoon din ang iniisip niya dahil walang kayang gumawa ng mga ginagawa ni Chichay ngayon. Marami kasing talent ang babae na hindi kayang gawin ng mga normal na nilalang. Ang mga talento na tinataglay nito ay hindi nakakatuwa at hindi nakakamangha, kundi nakakainit ng ulo kagaya na lang ngayon. Para kang nag-asawa ng baboy sa lakas niyang kumain. Ibang klase siya. Sa totoo lang, nasusuka ako habang nakatingin sa kanya dahil pakiramdam ko sa tiyan ko pumapasok ang mga kinakain niya. Hindi ko kinakaya ang asawa mo Montecillo. Abnormal ka na nga, kumuha ka pa ng kagaya mo. Walang ya, ngayon pa lang nakikita ko ng puro gulo lang ang mangyayari sa magiging pamilya nyo. Sa tingin mo kaya, lihim siyang natatawa sa mukha ni Miguel. Lahat na kasi ng mga masasama na pwedeng mangyari ay sinabi na yata nito. Hindi naman siguro. Gusto mo bang sapakin kita para seryosanin mo ang mga sinasabi ko? At galit na nga ito sa kanya. Yung tisyo na nasa harapan nila ay parang gusto nitong ipack-in sa kanya sa sobrang gigil nito. Rafael nabulunan na, sabi ni Xander at bahagya pa siyang niyugyug. Bigyan mo ng tubig tapos haplasan mo ang likod. Dal iyan mo. Itinulak din siya ng asawa nito para puntahan si Chichay na nabilaw ka na yata sa sobrang katakawan pero nagkibit balikat lang siya. Ay wala kang pakialam. Nabulunan ang asawa mo Rafael. Nag-aalalang sabi ni Samantha pero kagaya ng una ay nagkibit balikat lang siya sabay Isman. Kayang-kaya niya yan ano ba kayo? Hindi natin kailangan magpanik dahil lang sa nabulunan siya. Natural lang mabulunan siya dahil kumain siya. Maya-maya mawawala din yan, baliwala niyang pahayag na walang kabakas-bakas ng pag-aalala. Wala ka talagang silbi. Ang asawa ni Xander ay pinuntahan ito agad at hinaplos ang likod ng babaeng matako, habang pinandidilatan siya nito ng mga mata. Wala siyang kasalanan. Gusto niya lang iparating sa babaeng yun na ang lahat ng sobra ay masama. Kaya pala mabilis maubos ang stocks nila Daniel sobrang lakas pala nitong kumain na akala mo huling kain na palagi. Ibang klase ka talaga Montecillo. Sikmat ni Miguel. Akalain mo, pinanood mo lang. Siguro kapag nalunod yan sa dagat, titingnan mo lang din. Ganoon talaga, formal niyang sagot. Ba't naman kasi siya pupunta sa malalim kung hindi pala siya marunong lumangoy? Alam mo, kung ano man ang mangyari at nangyayari sa kanya, siya ang may gusto nun hindi ako. Kagaya niyan, ako ba ang nagsabi na tikman niya lahat ng handa rito? Wala akong sinasabi na kahit ano riyan kaya labas ako sa mga masasamang nangyayari dyan. Hindi niya pinansin ang mga masasamang tingin ng mga taong kasama niya. Sa halip ay, uminom na lang siya ng alak para magsaya.